Magsisimula ang ating kwento sa patuloy na tensyon sa loob ng guild. Habang pinagpapawisan na sa kaba si Loud, ang iba naman ay tila nabigla rin sa nasasaksihan. Subalit isang lalaki ang namamangha sa ating bida, nilapitan niya si Hanbin at sinuri ang pangangatawan nito. Sa isip ng lalaking ito, sa ganitong klase ng katawan, kayang-kaya ni Hanbin na lamunin kahit ang isang level 10. Dito ay tinawag ni Loud ang lalaki na Bachman, habang ang ating bida naman ay nagtataka kung sino ang estrangherong ito. Agad na sumabat si Loud at sinabing sinusubukan niya lang sanayin ang ating bida kaya huwag daw itong makialam. Ngunit hinarap ni Bachman ang ating bida at nagbabala, kung balak daw ni Eric na makipag-away at makasira sa loob ng guild, kailangan niyang harapin silang lahat. Dahil dito, binitiwan ni Hanbin ang kanyang sandata at hinayaan na lang na bumagsak si Loud, habang ipinapaliwanag na wala siyang balak makipag-away kanino man. Pero hindi pa rin tumitigil si Loud, iginigiit niya pa sa ating bida na walang ibang kukuha sa isang level 5 na gaya niya. At wala siyang mapapala kung mag-iisa lang siya. Sa isip-isip ni Hanbin, may punto ang mayabang na ito, halos maubos na ang pera niya dahil sa registration fee at wala nga siyang masyadong magagawa sa level niya ngayon. Subalit biglang sumingit si Bachman at sinabing huwag itong alalahanin dahil sa ganda ng katawan ni Hanbin, magiging mabilis lang ang pag-level up nito. Matagal na raw siyang naghahanap ng ganoong klaseng mga muscle. Kahit nagtataka ang ating bida sa mga sinasabi ni Bachman tungkol sa kanyang katawan. Isang alok ang binitiwan nito na kung gusto niyang sumali sa kanilang party. Habang patuloy pa rin ang pagkamangha sa ating bida, idinagdag ni Bachman na alam niyang hindi nabuo ang ganoong klaseng mga muscle ng magdamag lang. Para sa kanya, ang tanging dahilan kung bakit mababa ang level ni Hanbin ay dahil lamang sa kakulangan ng karanasan sa aktwal na laban. Dito ay ipinakita ng guideline na si Bachman ay isang level 25. Kaya naman napaisip ang ating bida na mataas din pala ang level ng matandang ito. Subalit naisip din niya, alam niyang isa siya sa mga taga-ibang mundo at mas mabilis siyang nakakakuha ng experience kumpara sa mga Latnians. Batid niya na malamang ay hindi siya magtatagal sa party na ito. Pero naisip niya na kapag nagsisimula ka pa lang, mas mabuting may backup ka muna para sigurado. Kaya naman, formal siyang nagpasalamat sa kanyang bagong party. Dito ay pinaliwanag na ang Onpros City ay mabilis na lumago dahil sa mga dungeon at mga monster sa lugar. Ang ekonomiya nito ay umiikot sa mga hunter at sa mga produktong gawa sa mga monster materials na kanilang dinadala. Mayroong dalawang pangunahing hunting areas na bumubuhay sa Onpros, ang Ipin Plains Dungeon at ang pasukan ng South Forest. Mayroong maliit na baryo sa tabi ng South Forest, pero dahil bihirang lumabas ang mga monster sa gubat, hindi gaanong karaniwan ang mga subjugation quest dito. Subalit kamakailan lang, isang malaking bilang ng mga monster ang biglang lumitaw malapit sa nasabing baryo. Dahil dito, maraming mga hunter ang nagtungo roon para mag-imbestiga at sugpuin ang banta. Dito ay ipinakilala ang Devolf, isang low-class monster sa South Forest. Mabagal lang sila pero ang lakas ng kapit nila ay kayang dumurog ng bato. Ginagamit nila ang kanilang laki at bagsik para umatake sa mga hunter. Habang pinapakita na paatake na ang Devolf kay Bachman, kaagad niya itong naharangan. Kasabay nito ay tinulak niya ang halimaw hanggang sa tumama ang ulo nito sa isang bato, at agad niya itong sinundan ng pag-atake. Dito ay pinaliwanag na si Bachman Rupel ay isang level 25 swordsman, ang tinuturing na strongest shield sa Onpros. Naisip ni Bachman na naipit siya sa gitna ng mga kalaban at naging pabaya siya. Makikita na mabilis siyang nakalusot sa halimaw, kaagad inilagay ang puwersa sa kanyang binti, at agad na tinapos ang kalaban. Kasabay nito, isang babae ang biglang tumalon upang sumaklolo kay Bachman at mabilis niyang niligpit ang mga natitirang halimaw. Dito ay ipinakilala si Amber Barnett, isang level 21 spearman at ang nagsisilbing pangunahing attacker sa grupo ni Bachman. Pinuna ni Amber ang tila paghina ni Bachman laban sa isang Devolf at panarinig na baka panahon na para mag-retire ang lalaki, pero tinawanan lang ito ni Bachman at sinabing hindi masama ang ideyang yun. Subalit may napansin si Amber ng sandaling yun. Nakita niyang may sugat si Bachman kaya agad siyang nag-alala at pilit na pinagmamadali ang lalaki na magpagamot. Sinubukan itong baliwalain ni Bachman at sinabing maliit na bagay lang ito, pero lalong nainis si Amber dahil sa pag-aalalang idinudulot nito sa kanya. Nang sabihin ni Bachman na huwag na siyang abalahin pa, tila namula ang mukha ni Amber at pautal-utal na itinanggi ang kanyang pag-aalala. Nang tila papunta na sa isang romantikong sandali ang dalawa, biglang isang healing spell ang tumama at nagpagaling sa sugat ni Bachman. Ang gumawa nito ay si Erwin Rupel, isang level 16 healer at ang nakababatang kapatid ni Bachman. Agad na kinumusta ni Erwin ang kalagayan ng kanyang kapatid.
Bilang tugon, nag-flex si Bachman ng kanyang mga muscle upang ipakita na kaya niya pang lumaban ng matagal. Habang si Amber naman ay nahihiyang baman at nahuwag na lang itong mamatay, pinaalalahanan naman ni Erwin ang kanyang kuya na mawawala ito kung wala ang tulong niya. Subalit sa gitna ng kanilang pag-uusap, may isang Devolt na palihim na umatake mula sa likuran ni Erwin. Sa kanyang paglingon, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang bumungad sa kanya. Isang malakas na pagsabog ang naganap mula sa spell na Fire Hammer na tumama sa halimaw. Dito ay ipinakilala si Hubert Frutas, isang level 18 mage at ang rear support team member ng grupo. Agad niyang binalaan si Erwin na muntik na ito sa panganib, habang si Erwin naman ay tila nahihilo pa dahil pansamantalang nabulag ang kanyang paningin sa tindi ng liwanag mula sa pagsabog. Dito ay ipinaliwanag na ang Bachman Party ay isang balanseng koponan na may matatag na samahan at eksperto sa mga subjugation quest. Dahil sila ang nangunguna sa dami ng natatapos na misyon, itinuturing silang pinaka-maaasahang grupo sa buong Onpros. Para sa isang nagsisimulang hunter, ito ang pinaka-ideal na sitwasyon na pwedeng pasukan. Habang nangyayari ito, sa isip ng ating bida ay tila naiinip at nagpaparamdam na parang may kung anong kumakati sa kanya, na tila nagpapahiwatig na siya ay dumaranas ng pagkabagot sa kasalukuyan. Dito ay formal nang ipinakilala ang ating bida sa bago niyang pagkakakilanlan, si Eric Garron, isang level 5 swordman na nagsisilbing tagabuhat ng gamit at ang muscleman ng Bachman Party. Dahil sa kanyang mababang level, hindi siya kasama sa pangunahing bakbakan at tagadala lang ng mga kagamitan. Bagamat pantay ang hatian sa mga makukuhang item at maganda na sana ang lahat, kaso may isang malaking problema na bumabagabag sa kanya. Dito ay makikitang tila nagsumbong ang isang Devolk sa kanilang pinuno habang itinuturo ang ating bida. Ipinakilala ang Lord Devolk, level 25, na noong una ay hindi naniwalang banta ang isang hamak na tagabuhat lang. Galit pa itong nagbanta sa kanyang mga alagad na papatayin silang lahat kung nagsisinungaling lang ang mga ito, subalit biglang may tumama sa katawan ng pinuno na naging sanhi ng kanyang agarang pagkasawi. Nagtaka ang mga Devolk sa sinapit ng kanilang leader. Ginamit pala ng ating bida ang Stone Bullet, Muscle Magic, upang tapusin ito. Inisip ni Hanbin na yon na ang pinakamalakas na halimaw sa lugar, habang muling nagparamdam ang guideline at sinabing masyadong mababa ang level ng kalaban at kailangan niyang humanap ng mas malakas pa. Dahil dito, napansin ni Hanbin na wala siyang nakuhang experience point sa pagpaslang sa Lord Devolk. Naisip niyang kailangan niyang kausapin ang party kung pwedeng sa susunod ay mas malalakas na halimaw naman ang kanilang hanapin. Maya-maya ay tinawag na siya ni Erwin at sinabing ligtas na ang paligid kaya maaari na silang mag-collect ng mga item, na agad namang sinang-ayunan ng ating bida. Ilang oras ang lumipas at makikita ang maliit na baryo kung saan sinimula na ang pagkuha ng mga item mula sa mga napatay na halimaw. Masayang ipinakita ni Erwin sa kanyang kuya ang nakuha nilang magic stone na inaasahan nilang mabibenta ng mataas na halaga. Sang-ayon naman sina Bachman at Hubert na malaki ang kikitain nila rito, lalo na't maaari rin nilang ibenta ang mga balat ng Devolk. Para sa kanila, sulit na sulit ang naging operasyon. Subalit sa isip ng ating bida, napagtanto niya ang malaking pagbabago sa kanyang sarili. Inisip niya na kung nakakita siya ng ganitong eksena bago siya mapadpad sa mundong ito. Tiyak na masusuka siya sa dumi at dugo, pero dahil sa dami ng Hell Dogs na kanyang kinitil at binalatan doon sa bundok, wala na siyang nararamdamang anuman ngayon. Dito ay mabilis na inayos ng ating bida ang mga karne ng halimaw, dahilan upang mamangha si Erwin sa kanyang bilis at husay. Ipinaliwanag ni Hanbin na nagagawa niya ito dahil mahigit 20 taon na niya itong ginagawa, na agad namang ikinagulat ni Erwin. Dahil dito, tinanong siya kung ilang taon na ba siya talaga. Sa isip ni Hanbin, alam niyang hindi na nagbago ang kanyang hitsura o tumanda pa mula noong mag-24 siya. Kaya naman, sinagot niya ang mga ito na siya ay 24 na taong gulang na lalong ikinagulat ng lahat. Kaya nagtanong si Bachman tungkol sa kanyang mga magulang, kung saan sumagot si Hanbin na dinukot siya 20 taon na ang nakararaan kaya hindi na niya matandaan ang kanilang mga mukha, at imposible na rin siyang makauwi. Dahil sa kwentong ito, hindi napigil ang maiyak ng kanyang mga kasama. Naisip ni Bachman na kaya siguro ganoon na lamang ang klase ng katawan ni Hanbin dahil sa hirap na dinanas nito. Pinagaan ni Bachman ang loob ng ating bida at sinabing hindi na niya kailangang magdusa pa dahil itinuturing na siyang bahagi ng kanilang pamilya. Niyakap din siya ni Erwin habang tinitiyak na magiging maayos na ang lahat, dahilan upang masabi ni Hanbin sa kanyang sarili kung gaano kabubyutang tao ang kanyang mga kasama. Dito ay nagpahayag ng pasasalamat si Hanbin dahil tinanggap siya ng grupo kahit napakababa lamang ng kanyang level. Sinabihan naman siya ni Bachman na huwag mag-alala dahil hindi naman mahalaga ang level,
sabay pag-amin na 5 taon na ang nakalilipas noong maabot niya ang level 25. Nagulat si Hanbin sa impormasyong ito at naitanong kung bakit hanggang ngayon ay level 25 pa rin ang lalaki. Sumingit si Erwin at ipinaliwanag na maliban na lang kung pupunta sila sa isang dungeon, wala na talagang makikitang malalakas na halimaw sa paligid. Kinumpirma rin ito ni Amber at sinabing ang Lord Devolt na ang pinakamalakas sa lugar na yon, at wala silang balak na maghanap pa ng mga high-level na kalaban. Lalong nagulat at nadismaya si Hanbin nang malaman niya ang paninindigan ng grupo, hinding-hindi sila papasok sa anumang dungeon. Ang revelasyong ito ay tila isang malaking hadlang sa kanyang plano na magpalakas at mag-ipon ng experience points. Dito ay nagtaka ang kanyang mga kasama nang biglang tumayo ang ating bida at sinabing mag-e-ensayo muna siya ng kanyang espada at babalik din agad. Habang paalis si Hanbin, binalaan siya ni Bachman na huwag masyadong pagurin ang sarili, habang si Erwin naman ay nagpaalala na huwag lalapit sa Sot Forest dahil mapanganib doon. Kasabay nito, naitanong ni Erwin sa mga kasama kung paanong ang isang mabait na tao na tulad ni Hanbin ay napagkamalang na isang sa mga taga-ibang mundo. Nagpasya naman si Hubert na sundan ng ating bida dahil nag-aalala siyang mag-isa ito, at sumang-ayon naman si Bachman dahil baka may mga halimaw pa sa paligid. Subalit nang makasunod na si Hubert at balak sanang tanungin kung saan ito mag-e-ensayo, laking gulat niya na bigla na lamang naglaho ang ating bida. Habang mabilis na tumatakbo si Hanbin sa loob ng kagubatan, hindi siya makapaniwala sa nalaman. Iniisip niya na imposibleng wala man lang kahit isang halimaw sa lugar na yun na makakapagbigay sa kanya ng experience points. Desperado siyang makahanap ng kahit isa man lang na high-level na monster. Sa isang maikling flashback, tinanong ni Hanbin si Effer kung hindi ba ito natatakot na manirahan sa ganoong lugar. Subalit naging kampante ang sagot ni Effer at ipinaliwanag na wala siyang dapat ikatakot dahil wala namang ibang halimaw sa loob ng Sot Forest na mas malakas pa kaysa sa kanya. Pagbalik sa kasalukuyan, tila lugmok na ang ating bida dahil mukhang totoo ngang wala siyang mahahanap na malakas na halimaw sa lugar na iyon. Napaisip siya na kahit may makita siyang kasing level ni Effer, baka hindi pa rin siya makakuha ng experience points, dahilan para lalo siyang magtaka kung ano na ba talaga ang tunay niyang level. Nagpasya na lang siyang bumalik bago pa man dumilim. Subalit bigla siyang may narinig na kakaibang ingay. Naramdaman ni Hanbin na bagamat hindi ito kasing laki ng Helldog, sigurado siyang hindi ito normal na halimaw. Nabuhayan siya ng loob at inisip na baka ito na ang pagkakataon niyang mag-level up. Pero nang marating niya ang pinagmumulan ng tunog at handa na sanang sumabak, laking gulat niya nang isang hubad na tao ang kanyang natagpuan. Walang iba ito kundi si Artes, kaya agad na humingi ng paumanhin si Hanbin sa kanyang nadatnan. Doon pa lang napagtanto ni Hanbin na si Artes pala ay isang lalaki, pero mas naging palaisipan sa kanya kung bakit ito nakahubad sa gitna ng gubat. Gayunpaman, hindi na niya ito masyadong inintindi dahil mas abala ang kanyang isip sa paghahanap sa halimaw na narinig niya kanina. Sigurado siyang andito lang nang galing ang ingay. Dahil sa awkward na sitwasyon, natatawang humingi ng paumanhin ang ating bida at sinabing magpapanggap na lang siyang walang nakita para makaalis na agad. Subalit pinatigil siya ni Artes at sinabing kainahinala ang kanyang presensya doon. Sa isip ni Hanbin, gusto na niyang bulyawan ng lalaki dahil ito naman talaga ang mukhang kainahinala sa estilo nito na walang saplot sa katawan. Muling nagsalita si Artes at pinunana ang isang level 5 na katulad ni Hanbin ay hindi dapat gumagala sa ganoong kapanganib na lugar. Habang inis na inis si Hanbin dahil hindi naman ito pampublikong paliguan para maghubad si Artes, pilit niyang ipinaliwanag na naglalakad lang siya nang makarinig siya ng malakas na ingay. Sinabi niya na akala niya ay may malaking halimaw sa paligid kaya niya ito pinuntahan, kaya dito ay nagulat na lamang si Artes sa kanyang narinig. Habang nagmamadaling umalis ang ating bida, sinabi niya na malamang ay naghihintay na ang kanyang grupo kaya kailangan na niyang bumalik. Subalit hindi siya hinayaan ni Artes, bigla nitong kinuha ang kanyang sandata at gumamit ng fire magic upang harangan ang daan ni Hanbin. Mariing sinabihan ni Artes ang ating bida na huwag munang aalis at pilit na pinapaamin kung nakita ba nito ang halimaw. Nagbanta pa siya na kung hindi sasagat ng maayos si Hanbin ay may gagawin siya. Subalit hindi pa man niya natatapos ang kanyang sasabihin ay laking gulat niya nang mabilis na nakalapit ang ating bida sa kanya. Sa isang iglap, napigilan ni Hanbin ang kanyang magic spell. Dito ay naglabas ng hinanakit si Hanbin. Sinabi niya na hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang ginagawa ni Artes, gayong wala pa naman talaga siyang nakikitang halimaw. Binanggit din niya ang pagkadismaya sa mga katulad ni na Artes at Loud na tila minamaliit ang mga taong may mababang level. Dahil sa bilis at tapang na ipinakita ni Hanbin, tila natauhan si Artes. Sumagot ito na hindi naman niya intensyong mangmaliit, sadyang nadala lang daw siya ng kanyang emosyon o pagkasabik.
Subalit hindi nila namalayan na kanina pa pala nakamasid si Loud sa mga nangyayari. Sa tindi ng galit, napamura na lamang siya habang inihahanda ang kanyang sandata. Sinigawan niya ang ating bida at pilit na ipinamumukha rito ang pagiging level 5. Habang sinasabing lumabas na rin daw sa wakas ang tunay na kulay ni Hanbin. Habang nagtataka si Hanbin sa mga pinagsasabi nito, pakiusap naman ni Artist na bitawan na siya dahil nasasaktan na siya sa pagkakahawak ng ating bida. Dahil dito, lalong nag-init ang ulo ni Loud, inakusahan niya si Hanbin na matapos siyang ipahiya sa harap ni Miss Siguri. Ngayon naman ay dinudungisan nito ang dangal ng kaisa-isang babae sa kanilang grupo. Naguluhan ng husto si Hanbin dahil wala siyang makitang babae sa paligid. Dito ay binalaan ni Artist si Hanbin na may malaking maling akala na nagaganap at mas mabuting tumakas na ito. Ipinaliwanag niya na si Loud ay malakas kahit sa hanay ng mga sword mage, at ang kakaibang forma nito ay hudyat na magpapakawala na ito ng isang mapanganib na teknik. Bagamat seryoso ang banta, hindi napigilan ni Hanbin na mapansin kung gaano kapangit o nakakahiya ang pose na ginagawa ni Loud. Inamin naman ni Artist na yun talaga ang isang sakit sa pagiging isang sword mage. Sa huli, buong pagmamalaking hinamon ni Loud ang ating bida. Sinabi niya na papayagan niyang magsalita si Hanbin sa huling pagkakataon at banggitin ang pangalan ng kanyang magiging kalaban bago siya tuluyang matalo sa ilalim ng kanyang dalawang espada. Subalit sa kabila ng galit na ipinakita ni Loud, hindi siya pinansin ng dalawa. Mas inatupag pa ng ating bida na sabihan si Artist na magbihis muna, na agad namang sinang-ayunan nito. Dahil dito, lalong nagalit si Loud sa kanyang narinig kaya lalo siyang naghanda upang tuluyan ang tapusin ang ating bida. Dito ay sinabi ni Loud na ipakikita niya ang malaking pagkakaiba ng kanilang mga level, sabay gamit ng kanyang teknik na Twin Lightning and Thunder. Subalit sa isip ng ating bida, ayaw niya talagang palakihin ang gulo kaya habang papalapit na ang espada ni Loud ay biglang yumuko si Hanbin upang humingi ng tawad. Ngunit sa kasamaang palad, tumama ang dulo ng hawakan ng espada ni Hanbin sa maselang bahagi ni Loud. Dahil sa tama na ito, isang malakas na pagsabog ang naganap sa buong paligid. Nang sumapit ang gabi, makikita si Hanbin sa labas ng bahay na tila balisa at puno ng pag-aalala. Nilapitan siya ni Bachman at sinabing narinig na niya ang nangyari mula kay Artist. At malinaw naman na hindi niya kasalanan ang naganap. Sumagot si Hanbin na alam niya yun, subalit ang ganoong klaseng sakit ay mahirap mapatawad. Sabi naman ni Bachman, hintayin na lang muna nila ang resulta. Maya-maya ay lumabas si Erwin, kaya agad na nagtanong ang ating bida kung ano na ang lagay ni Loud. Sumilip si Hanbin sa loob habang ang malungkot na eksena na nakayakap si Erwin sa kanyang kapatid habang ipinapaliwanag na hindi naman nanganganib ang buhay ni Loud dahil naisugod siya agad ni Hanbin. Pero ang kanyang pagkalalaki ay tila imposible ng may salba. Sumagot si Bachman na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Habang nakahiga si Loud sa kama, lahat ng kalalakihan ay nanahimik na lang. Bagamat ang sisi sa aksidente ay maaaring isisi kay Loud mismo, ang tindi ng sakit na kanyang dinaranas ay sapat na para hindi na siya magawang asarin o kahit man lang aliwin ng sinuman. Kinaumagahan, sinamahan ni Artist si Loud pabalik sa Onpros City. Matapos malaman ni Loud na si Artist ay isa palang lalaki, hindi na niya magawang harapin pa ito sa tindi ng hiya. Ang halimaw na gumawa ng malakas na ingay ay hindi na rin nahanap, at matapos ang 3 buwan na pananatili ni Hanbin sa Bachman Party, unti-unti na rin niyang nalimutan ang insidenteng yun. Balik sa Bachman Camp sa gilid ng Sot Forest, maririnig ang boses ni Erwin na gulat sa balitang sinubukan ni Loud na mag-isa lang napasukin ang isang dungeon. Kinumpirma naman ito ni Bachman, habang si Hanbin ay napasabi kay Amber na mukhang seryoso nga ang balitang ito. Sumagot si Amber na para kay Loud, ang pagpasok sa isang dungeon ng mag-isa sa level niyang yun ay parang pagpapakamatay na rin. Dahil dito, nagtaka si Hanbin at sinabing sa pagkakaalam niya ay mataas naman ang level ng lalaki. Ipinaliwanag ni Amber na bagamat mataas ang level ni Loud, nakasanayan lang nitong lumaban sa mga halimaw na naninirahan lang sa paligid ng Onpros. Ang mga ganitong uri ng halimaw ay nanghuhuli lamang para mabuhay, kaya naman napakabagal ng pag-akyat ng kanilang level. Samantala, ang mga high-level monsters ay karaniwang matatagpuan sa ibang lugar. Kaya naisip ng ating bida na totoo nga ang sinasabi ni Amber, dahil sina Effer at Lord Devold ay mga pambihirang kaso lamang. Nagtanong si Hanbin kung ano ba ang pinagkaiba ng mga halimaw na nasa dungeon. Ipinaliwanag ni Amber na ang mga halimaw sa dungeon ay hindi nagmula sa mundong ito. Lumilitaw sila sa loob ng mga dungeon na ginawa ng masamang Diyos na si Omphalos. Hindi na nakakagulat kung makakita roon ng mga bagong silang na halimaw na nagsisimula agad sa level 30, at may mga balita pa na marami sa kanila ang mas mataas pa doon ang level.
Dahil dito, nabuhayan ng loob ang ating bida. Inisip niya na kung level 30 ang mga ito, baka ito na ang makakatulong sa kanya para mag-level up. Nagpasya siya na kailangan niyang makapunta sa isang dungeon, kahit pagawin niya itong patago. Kasabay nito, binanggit ni Bachman na problema ang mga halimaw, pero dinugtungan nito ni Erwin na marami ring mga taga-ibang mundo ang lihim na nagpupunta roon para manghunt. Pagkarinig nito, hindi na napigilan ni Hanbin na magmura ng malakas patungkol sa mga taga-ibang mundong yon. Subalit sa kanyang isip, naalala niya ang hirap ng paghahanap ng mga pasukan ng dungeon. Naisip niya na kung ganoon pala ito kahirap mahanap, mas mabuting kalimutan na lang muna ang plano. Dito ay nagtanong si Hanbin na kung ganoon pala ito kadelikado, bakit pa pinilit ni Loud na pumunta. Sumagot si Bachman na malamang ay umaasa itong makahanap ng isang artifact of healing. Dahil dito, napatanong ang ating bida kung ano ba talaga ang mga artifact na ito. Ipinaliwanag ni Bachman na dahil ang mga dungeon ay hindi naman talaga bahagi ng mundong ito, kailangan nila ng tulay o anchor para manatiling nakakabit sa mundo nila, at ito ang mga artifact. Ang mga gamit na ito ay may mga espesyal na kakayahan at may iba't ibang anyo. May chismis pa nga na sa dami ng mga artifact, mayroong isa na may kakayahang magpagaling ng kahit anong uri ng sugat. Malamang ay ito ang gustong mahanap ni Loud para sa kanyang kondisyon. Dagdag pa ni Bachman, napapansin niya na nitong mga nakaraang araw ay mas maraming halimaw ang lumalabas mula sa South Forest, at umaasa siyang hindi ito isang masamang pangitain. Habang naghahanda na ang lahat para matulog, naisip ng ating bida na ang dungeon o ang artifact ay parehong malabong pangarap lamang para sa kanya sa ngayon. Sa huli, muling naisip ni Hanbin na mukhang ang halimaw pa rin na narinig niya noon ang kaysa isa niyang opsyon para mag-level up. Habang balot ng katahimikan ng gabi, makikita ang ating bida na naglalakad ng mag-isa sa madilim na kagubatan. Naisip niya na kahit ilang beses na siyang nagpupunta rito, nakakakilabot pa rin talaga ang paligid. Pero para sa kanya, kung gaano man kalaki ang halimaw base sa ingay nito, siguradong sulit itong hanapin. Naalala rin niya na malapit lang doon nakatira si Effer, kaya naisip niyang baka may alam ito kung itatanong niya. Habang pilit na inaalala ni Hanbin kung nasaan ang bahay ni Effer, dala na rin ng puyat at pagod sa nakalipas na 3 buwan, hindi niya napansin na may isang halimaw na pala sa kanyang gilid na tila inaantok din. Sa isang iglap, nagkatinginan ang dalawa. Dahil dito ay nagulat si Hanbin. Ngunit bago pa siya tamaan ng atake, mabilis na nakaiwas ang ating bida. Habang lumabas ang impormasyon mula sa guideline na ito ay isang tetiro, level 31, nababalot ito ng matigas na balat o carapace, kaya mataas ang resistance nito sa mga physical attack, pero mahina ito sa magic damage. Ang halimaw na ito ay karaniwang nakatira lang sa loob ng mga dungeon. Nagtaka si Hanbin kung bakit may dungeon monster sa labas ng teritoryo nito. Inisip din niya na dahil mataas ang resistance nito sa physical attacks. Dehado siya dahil hindi ito tugma sa kanyang class. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay nang biglang magsalita ang tetiro at tinawag siyang tao, isang bagay na hindi niya inaasahang magagawa ng isang halimaw. Dito ay maririnig ang pagtatalo ng mga tetiro habang pinag-iisipan kung isa bang mage ang ating bida. Subalit sinabi ng isa sa kanila na hindi ito mage dahil may hawak itong espada, ngunit ang isa naman ay minaliit ang sandata ni Hanbin at natatawang sinabi na wala itong kwenta laban sa kanilang matitigas na balat. Ngunit bago pa man sila matapos sa pagyayabang, mabilis na kumilos ang ating bida at sa isang iglap lang ay tinapos ang isa sa kanilang mga kasama. Napatulala na lamang ang dalawang natirang halimaw dahil sa bilis ng pangyayari. Habang nagaganap ito, naiinis na naisip ni Hanbin na talagang walang kwenta ang ibinibigay na impormasyon ng kanyang guideline. Dahil sa ipinakitang lakas ni Hanbin, pilit na iniisip ng mga tetiro kung anong class mayroon ang ating bida. Akala ng isa ay gumagamit ito ng magic sword, pero binara siya ng kanyang kasama at sinabihang huwag maging tanga. Nagkaroon pa sila ng maikling pagtatalo kung sino ba talaga ang tanga sa kanila, hanggang sa bumalik ang focus ng isang tetiro sa laban. Galit na nagbanta ang halimaw na hindi siya basta-basta masasaktan ng mga pisikal na atake lamang. Subalit bago pa man siya makagawa ng hakbang, madali na siyang nakapitan at nasakal ng ating bida. Buong tapang na nagtanong si Hanbin kung sino ngayon ang hindi nasasaktan, habang ang kanyang kasamahan naman ay mabilis na tumakbo dahil sa tindi ng takot. Habang maririnig ang pagsigaw ng kanyang kasama, nasabi na lamang ng tetiro na kailangan na niyang bumalik sa dungeon dahil napakadelikado pala sa labas. Subalit nagulat na lamang siya nang mabilis siyang sundan ni Hanbin habang tinatanong kung saan niya iniisip na pupunta. Dahil sa takot, bigla na lamang itong pumasok sa ilalim ng isang puno. Habang makikita ang tetiro na nagmamadaling maghukay, makikita naman ang ating bida na sabik na siyang tapusin.
Kaya dito ay biglang inangat ni Hanbin ang malaking puno, subalit bigla siyang nagulat sa kanyang nakita. Tinatanong ni Hanbin sa tetiro kung ano ang bilog na liwanag na yon. Dito ay nagbigay ng babala ang guideline na may natukoy na mahika para sa paglilipat ng kinalalagyan sa destinasyon ng Ipenplaon Dungeon. Dahil dito, napagtanto ni Hanbin na ang liwanag na yon ay isang portal na konektado mismo sa loob ng dungeon. Dahil dito, napaisip si Hanbin dahil kailanman ay wala siyang narinig na may mga portal patungo sa dungeon. Kaya naman, tinanong niya ang tetiro kung sila ba ang gumawa nito. Sumagot ang tetiro na hindi nila alam at wala silang alam sa paggamit ng mahika. Mukhang naiinis naman si Hanbin sa sagot na wala siyang alam, kaya lalong nanginginig sa takot ang halimaw. Binigyan sana siya ng pagkakataon ng ating bida na makalaya kung magsasabi siya ng totoo, ngunit tila mas pinili nitong manahimik. Kaya wala ng choice, kailangang nalang sirain ang portal. Dahil sa tindi ng takot, mabilis na sumagot ang tetiro at nakiusap na huwag sirain ang portal dahil hindi na siya makakapasok, at binigyang diin na napag-utusan lamang sila. Subalit hindi na nakinig si Hanbin at unti-unti nang pumasok sa portal habang iniisip na wala siyang pakialam kung sino man ang makapangyarihang nilalang na tinutukoy ng halimaw. Kaya sinabihan niya ang tetiro na magpanggap na lang na wala itong nakita. Pinagbantay niya ito at mahigpit na ibinili na siguraduhing walang ibang makakapasok dahil ayaw niyang mahuli na pumasok siya sa dungeon. Dagdag pa niya, sa ganoong paraan ay hindi rin malalaman ng kung sino mang nag-utos sa halimaw kung ano ang totoong nangyari. Kasabay nito, bigla na lamang naglaho ang ating bida sa loob ng portal. Habang kaagad namang sumunod ang halimaw sa utos ni Hanbin at dali-dali niyang tinabyo na ng lupa ang pasukan. Sa kabilang dako, makikita ang isang hunter na muntik ng tamaan ng atake. Narito sila ngayon sa loob ng Ipenplain Dungeon, kung saan bakas ang pag-aalala ng hunter para sa kanyang kasamahang si Alicia na nasa panganib na rin. Sa gitna ng laban, nakawala ang hunter at mabilis na sinipa ang halimaw. Habang pinupuntahan niya ang kanyang kasama, naiisip niya na talagang walang epekto ang kanyang mga pag-atake at hindi rin gumagana ang kanyang palako laban sa kalaban. Dahil dito, napagtanto niya na mahika lamang ang tanging paraan upang matalo ang mga halimaw na ito. Biglang tinamaan sa hita si Alicia, kaya lalong nag-alala ang hunter sa kanya. Subalit sa gitna ng sakit, biglang ginamit ni Alicia ang kanyang mahika habang binibigkas ang liwanag ay nagliliyab gaya ng araw at umaalingaw na tila kulog. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalat sa buong paligid. Dahil dito, maging siya ay tinamaan ng magic ni Alicia, naging malabo ang kanyang paningin at isang mata na lamang ang nagagamit niya para makita ang paligid. Sa tindi ng kanilang sitwasyon, tinawag niya si Renard para maglabas ng Healing Wind. Sa sandaling yun, may napansin siyang isang tauhan na nasa kanyang likuran, at doon niya napagtanto na ito na nga si Renard. Sa kasamaang palad, nakita ng hunter na wala ng buhay si Renard dahil pinatay na ito ng halimaw. Sa tindi ng desperasyon, naitanim niya sa kanyang isip na sana ay may dumating na tutulong sa kanila. Habang may isang halimaw na akmang aatake na sa kanyang likuran, bigla na lamang tumalsik ang mga dugo. Bagay na ikinagulat niya ng husto. Dito ay nakita niya ang isang napakabilis na nilalang na pumatay sa mga halimaw at nagligtas sa kanila. Namangha ang hunter habang iniisip na nagawa nitong hiwain ang leeg ng isang tetiro sa isang saksak lang, pero napagtanto niya na hindi lang ito basta isang atake. Ipinaliwanag na ang mga tetiro ay may nakasanayan na itaas ang kanilang mga braso upang protektahan ang kanilang ulo. Bukod doon, ang siwang sa kanilang matigas na balat sa bahagi ng leeg ay napakasikip. Kaya napakahirap itong putulin. Pero ang taong ito ay inatake muna ang kanilang singit upang mapilitan ang mga tetiro na ibaba ang kanilang mga braso at mailantad ang kanilang leeg. Ang ganitong teknik ay tanging isang sword mage lamang na gumagamit ng dalawang espada ang makakagawa. Agad na nagtanong si Loud kung sila ba ay mga hunter mula sa Uncross Hunters Guild. Dito ay nakilala niya na ang dumating ay walang iba kundi si Loud. Kaya nagulat siya dahil kilala pala siya ng mga ito. Sinabi ng hunter na naging usap-usapan ng bigla ang pag-alis ni Loud at ilang buwan na ang nakalilipas para mag-explore sa dungeon ng mag-isa, at tinawag pa siyang kahanga-hanga dahil dito. Subalit itinanggi ito ni Loud. Dito ay ipinaliwanag na ang katotohanan ay 70 araw na siyang nawawala sa loob ng dungeon na ito. Sa kanyang sariling alaala, matapos niyang umalis sa kampo ni Buckman ay uminom siya ng alak sa guild, ngunit paggising niya ay laking gulat niya na narito na siya sa loob. Wala siyang maalala kung paano siya nakapasok at dahil wala siyang nakikitang ibang tao sa loob ng mahabang panahon, hindi niya mahanap ang daan palabas. Nang usisain siya ng hunter kung bakit siya nagpunta rito ng mag-isa, ang naging sagot na lamang ni Loud ay dinala siya rito ng tadhana. Ngunit sa kanyang sarili,
Ang tanging nasa isip niya ay ang pagkakataong makalabas na siya. Dito ay biglang nagsalita si Alicia at binanggit na narinig niyang naghahanap si Loud ng isang healing artifact. Sa halip na sumagot ng diretso, lumapit si Loud sa kanya habang sa kanyang isip ay nagtataka siya kung mayroon nga bang ganoong uri ng artifact. Napansin ni Loud ang malalang sugat sa binti ni Alicia kaya agad siyang nagplano na ilabas ang kanyang healing potion. Bagamat sinabi ni Alicia na maayos na siya dahil nagawa naman niyang patigilin ang pagdurugo. Hindi nakinig si Loud at agad na ibinuhos ang potion. Gulat na gulat ang Hunter dahil napagtanto niyang isang high potion ang ginamit ni Loud, isang napakabihira at mahal na gamot. Dahil dito, nagtanong si Alicia kung ginagawa ba ito ni Loud dahil lamang sa siya ay isang babae, ngunit itinanggi ito ng Sword Mage. Nang usisain siya kung bakit ganoon kamahal na potion ang ginamit sa kanya, sumagot si Loud na hindi naman ito kayang gamutin ang sarili niyang mga sugat. Pero ang totoo, ayaw lang niyang maging sagabal sa kanilang paglabas dahil sa tinamo niyang pinsala. Idinagdag na lamang niya na ang isang gamit ay nagkakaroon lamang ng halaga kapag ito ay ginagamit. Bilang pasasalamat, nangako si Alicia na babayaran niya si Loud kapag nakalabas na sila ng dungeon. Kasabay nito ay tumalikod na si Loud habang sinasabing imposibleng may pagpatuloy ang pag-explore sa dungeon kung may ganoong pinsala, kaya mas mabuting umalis na sila. Hindi sumang-ayon si Alicia at kinwestiyon kung bakit tatalikod si Loud nang dahil lamang sa kanya na isang estranghero. Iginiit ni Alicia na siya ay isang hunter din at hindi dapat maliitin. Subalit, biglang may naramdamang sakit sa katawan si Loud kaya agad na nag-alala ang hunter sa kanya. Pinakalma sila ni Loud at sinabing huwag siyang alalahanin dahil wala lang ito, at dapat silang mag-focus kung paano makakalabas ng mabilis. Ngunit sa kanyang isip, namimilipit na siya dahil sa sakit ng kanyang tiyan sa maling pagkakataon. Dito ipinaliwanag na si Loud ay may irritable bowel syndrome o madalas na pagsakit ng tiyan. Habang tinitiis ang hapdi, nasabi na lamang ni Loud na mukhang hindi na rin siya magtatagal sa ganoong kalagayan. Subalit sa isip ng Hunter, labis siyang humanga kay Loud dahil tumigil pa ito para tulungan ang mga estrangherong gaya nila sa kabila ng malubhang iniinda nitong sakit na hindi man lang kayang gamutin ng isang high potion. Bigla silang nakaramdam ng isang malakas na pagyanig kaya napatanong ang Hunter kung isa ba itong lindol. Agad itong itinanggi ni Alicia dahil ang mga dungeon ay nasa ibang dimensyon kaya hindi ito nakakaranas ng lindol. Dahil dito, kinabahan ng Hunter at naisip kung mula ba sa mga halimaw ang ingay na yun. Nang makarinig sila ng papalapit na mga yapak ng nagtatakbuhang nilalang, agad na naghanda si Loud at inutusan ng dalawa na tumakbo na. Sa kanyang isip, tinitiis niya ang lahat dahil kahit mamatay pa siya, hinding-hindi niya hahayaang mapahiya siya at madumihan ang kanyang pantalon sa harap ng isang babae dahil sa sakit ng kanyang tiyan. Nag-alala si Alicia dahil sa rami ng mga halimaw na paparating at sinabing hindi ito kakayanin ni Loud ng mag-isa. Subalit sinigawan na sila nito na magmadali na. Habang papalapit na ang mga halimaw, biglang inakay ng Hunter si Alicia paalis. Bagamat naguluhan ang babae, ipinaliwanag ng Hunter na magiging pabigat lamang sila kay Loud at hindi nila dapat hayaang masayang ang huling sakripisyo ng Sword Mage. Subalit nang makita ni Loud na tumatakbo na palayo ang Hunter kasama si Alicia, tila dismayado siya. Sa kanyang isip, hindi niya inaasahan na pati ang Hunter ay susunod sa utos niyang tumakas at iiwan siyang mag-isa doon. Inisip na lang ni Loud na dahil sa haba ng panahon niya sa loob ng dungeon ay malamang na tumaas na ang kanyang level, kaya sapat na ang lakas niya para harapin ang ilang mga tetiro. Subalit nang makita niya ang napakaraming halimaw na paparating, napamura na lang siya at napilitang magpasya na tumakbo na rin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nilampasan lamang siya ng mga ito. Maririnig pa ang mga tetiro na nagpapanik at nagsasabing kailangan na nilang tumakas dahil napakadelikado ng sitwasyon. Hindi makapaniwala si Loud sa kanyang nasaksihan at napaisip kung ano ba ang posibleng nangyayari sa loob ng dungeon na ikinatatakot ng mga halimaw. Sa kabilang dako naman ng dungeon, makikita ang tumpok ng mga bangkay ng mga halimaw na nagkalat sa paligid. Dito ipinakita ang ating bida habang pinagpapatay ang napakaraming tetiro. Dismayado ang bida dahil umasa siyang malalakas ang mga halimaw sa dungeon na ito, ngunit para sa kanya ay mahihina lamang ang mga ito. Ipinahayag din niya ang kanyang hirap dahil kailangan niyang limitahan ang kanyang lakas para hindi gumuho ang tunnel, at ang hirap ng kailangang itago ang tunay niyang kakayahan nung kasama pa niya ang kanyang party. Kasabay nito, makikita ang tatlong tetiro na tila sinusubukang harangan ang daan. Ang isa sa kanila ay nagsabi na paparating na ang ating bida. Ang isang kulay dilaw na tetiro naman ay iginigiit na dapat na silang tumakas. Subalit ang isa pa ay matapang nagsabi na dapat nilang harapin ang ating bida. Subalit biglang pinagpawisan sa takot ang halimaw nang marinig nito ang banta ng ating bida,
na hinding-hindi sila makakaligtas sa kanya. Sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ang naganap na agad na ikinamatay ng mga halimaw. Sa kanyang pagpasok, napansin ni Hanbin na tila wala na siyang makitang iba. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang liwanag siyang napansin. Napagtanto niya na isa pala itong artifact. Dito ipinaliwanag ng guideline na ang bagay na ito ay ang Fireball Bracelet, isang artifact dungeon core na nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili na parang may mali. Sa pagkakaalam niya, kadalasang kailangang talunin muna ang isang boss bago makakuha ng ganoon kaalagang item. Subalit hindi niya namamalayan na napatay na pala niya ang Tetiro King na level 40. Inisip din ni Hanbin na kapag kinuha niya ang artifact na nagsisilbing core ng dungeon, maglalaho ang lahat ng mga halimaw. Kung mangyayari yun, hindi na siya makakapag-level up, pero ang mabuting dulot naman nito ay hindi na makakalabas ang mga Tetiro sa labas ng dungeon. Bagamat mayroon pang natitirang final boss at main dungeon core artifact, may kakaiba pa rin siyang nararamdaman. Dito ipinaliwanag ng guideline na ang artifact na ito ay nagbibigay ng kakayahan sa nagsusuot na magpakawala ng mga fireball sa pamamagitan ng pagsigaw at ayon pa sa impormasyon, mayroon itong limitadong paggamit na aabot lamang sa 30 beses. Kaya naman hindi na nag-atubili si Hanbin at agad niyang isinuot ang artifact. Sa kanyang isip, ito na ang katuparan ng pangarap ng bawat lalaki, ang makapagpalabas ng mahika sa isang sigaw lamang. Siniguro muna niya na walang ibang tao sa paligid para hindi siya mapahiya. Nang makitang solo niya ang lugar, agad siyang naghanda at kumuha ng buwelo. Buong lakas siyang sumigaw ng fireball, habang ginagaya ang tanyag na pose ni Goku para subukan ang bagong kapangyarihang nakuha. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at mag-comment sa ibaba dahil malaking tulong ito para sa ating channel. Maraming salamat, mga kabute!